Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kun aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mga Pilipinas, good morning, Liwat Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning. Kumusta ang inyong morning? Hindi Thank God it's Friday. Hi, Inday. Malaya-naya nga itong sininga panahon sa palibot sa syudad sang Iloilo. Sa imo na lupay. Sa aton mga kauturan nga may klase kami mga trabaho, ti Hi, pasok kini sa inyo kay ti hindi kita gawa mabasa kung nagdigan nga mga inadlaw daw grabe gid ang pagtupa sang inulan sa iban nga porsyon gani isang panay partikular sa Antique daw kapila na sila mag-suspend sang klase dito tungod sang heavy rainfall aton nga na-experiensyahan ti diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Although nga may mga pag-ulan man kita nga na-experiensyahan pero daw ano lang, saylo-saylo lang bla. Mild lang siling sang Tok sa aton sini nga mga kauturan mga mangunguma nato nagakinanglan sang patubig sa ilang mga talamnaan. Salamat kita sa maayo nga panahon subong nga adlaw. Hi, Sa aton talalupang doon nga mga balita, ang sako gid subong sang mga pamalatian bala sa bahin sang kaso sang ASF. Alam mo nato nga ang ASF once nga mabatian mo ang African Swine Fever. Grabe man sining epekto niya sa trauma sang kada isa sa aton kay kung hindi ko magsala, dungan-dungan sila sang una sang pagtuhaw sang COVID-19. Bago ang pandemic sang una, ang ASF grabe ni ang paglapta sang balatian sa aton sining nga hinuptanan nga mga baboy. Although nga daw nahaga na ato kung tani, kung mayara naman sang mga kaso nga na-record, kag diri sa probinsya sang Iloilo, may confirmed na nga kaso mula sa banwasang Barotac Viejo. Kamo apektado sang mga hog raisers naton, kay apektado ang presyohanay tungod sang threat sang ASF, ti ang iba nagkakapilitan alangon ila mga hinuptanan nga baboy kaya baligya na lang nila sa barato nga presyo samtang nga kuan pa healthy pa kay ti mabudlay kung mayara sing infection nga matabo sa community ti dito sa may Guimaras may mga border checkpoint dito bisan pang aton Iloilo City Government may ginpagwa nga memorandum order si Mayor Raisa Treñas nga nagapa-enhance ang aton nga security monitoring sang pag-travel sang mga produkto sang mga hinuptanan nga baboy nga ginaihaw. Ito nga may slaughterhouse kita daanda no sa may area sang
takas haro kung di kita magsala. At least gina pa-improve ang awareness ang aton sini nga mga naga-check ang mga permits nila, gina-require gid nga may kumpleto kamo nga mga papeles. Nag-agi kamo sa checking, inspection, tanan nga mga permit, sanitation permit, kag madamo pati comply kamo sa mga ang negosyo ara sa meat, no? Para nga kung may ara sing mag-check nga may mga border checkpoints kita, hindi kita mahulaan. Ibalanta na nga daan nga perishable na ang karne sa baboy. Sa imo pang At iban pa nga mga pork products. sa imo kahagayon matapo kalilipat ang imo nga supat Sa malapit piyak nga bahin, ang aton City Health Office nagapaandam sa aton nga mga pumuluyo. Tiyan mo ni uso pamalatian sa baboy, ASF. Sa tawo naman niya, tikon magsigisigi ang panahon sang tig-ululan, damo trangkaso nga kaso. Mga ginasipon naton, mga ubo, leptospirosis, kay maubog naman kita sa mga migo ng mga tubig, typhoid fever, kag iban pa no nga mga pamalatian. Kag isa ina sa mga dapat nga handaan sa aton sini nga mga pumuluyo. That's why nga ang aton sini nga City Health Office nagapanugyan gid sa publiko kung daw may gid may mga madalom nga porsyon lang nga mag-ubog kamo. Mayo guro sukso kamo butas sa aton nga mga kabataan mo man. May dengue pa kita nga ginapreparahan kay siyempre rainy season, breeding time sa aton siniya nga mga lamok. Ti kapaninlo na kamuda sang dugay sa inyo sini nga ugsaran, dapat ang inyo nga ugsaran inyo limpyo, no? Amo na ambal kahapon sa City Health Office kagkaron ipalayag nato na ang panawagan sang CHO kag Iloilo City Government nga dapat buylugan nato na pagpatuman sang clean up drive, especially sa mga ginapugaran sang lamok, mataugang maglikaw sang waterborne diseases, influenza-like illness, ang imo nga supat para nga mahagan-hagan, malesen, mabatuan naton ang pagdamo sang kaso sang dengue. May mga misting activity nga pagapatigayunon sa mga bulutuan naton kay ti ang mga estudyante among kalabanan sina sa ila pag-eskwela, ang palibot kung hindi malimpyuhan ang ilistaran sang lamok, sila gid ang prone sa balatian. mga walay kabulay Di mabudlay nga basi ila masulit, may ara ginadaan niya isang season nga ang dengue grabe gid no ang pag shoot up sang iyang nga kaso kung sa diin nga ang aton nga mga hospitals previously occupied sa mga pasyente. Tigutok na ang iba nara na sa labi sa ospital nang magkadto ko sa ospital may bisitahan ka sa mga public hospital galakad kabla kay ang alagyan ginabutangan na sang sang folding bed, may nagahigda na sa foam ang pasyente kag of course ang bantay sang pasyente kag ang pag-convert sang aton nga mga health center dili sa may syudad sang Iloilo as hydration unit. Hindi ta na gusto nga matabo. Hindi ta na gusto nga mahandaan ang magbalik naman ang amo sina nga season. Kag do manami subong kay medyo less gawa no, may ara sing pag-decrease sa numero sa mga waterborne diseases kag mga influenza-like illness. Typhoid nagnubo, ang leptospirosis, dengue daw hindi pagawa tama ka taas no sang numero sang kaso. Hindi ta na pagulaton nga magtaas. Tapos tira kita magdoble hulag. Ang aton mga barangay officials pangunahan nyo na ang clean up drive da no, hindi nga kada Sabado lang or kada weekend. It must be a daily practice sang aton sini nga mga pumuluyo nga ating ugsaran tinluan ang eskwelahan may inisyatibo kung paano ma-lessen ang kaso sang dengue. Ini pagkadto ng aton nga mga kabataan, ano ang himuon ta? Takdan sila moskitero, butangan sila sang mosquito repellent, sa imo pag-iay tapos kay dabok-dabok kamo da sa palibot nyo kung maghapon-hapon para nga malagyo ang mga insekto. Ipabati naton bla ang kabahin sang interview sa aton mga CHO personnel. Unahon naton si Sir Marlo Avancenia sang City Health Office no, kag ang aton man karon nga sanitation division sang CHO sa ilang nga reminder sa aton nga pumuluyo para makalikaw kita sa influenza like illness,
waterborne diseases kag iban pa nga pamalatian subong nga panahon sang tig-ululan. Influenza-like illness, no? Muna aton nga ito, influenza-like illness, may ara kita sa cases nga we have 72 cases, no? Sa influenza-like illness, at the same time sa aton nga mga waterborne diseases, for example, ang aton nga typhoid, ang typhoid may decrease man sa number of cases of 69% compared to last year, no? Last year niya kita 35 cases, however subong 11 cases na lang ang aton nga cases, no? Rotavirus 37 cases kita last year, subong niya kita sa 34 cases na decrease man kita sa cases naton sa aton mga waterborne diseases. Ang cholera, wala man kita reported case last year, subong wala man kita reported case nga cholera. So far, ma'am, for ang influenza na like illness natin, nagsaka kita last year 1 na ato yung case. However, subong niya, na-report sa amon na 72. Ang initial na 72, this is because na active na ang reporting, namin ang reporting sa aton mga health facilities, no? Amon lang ang tapwa kita sa cases nga 72 bangol sa namin nga reporting sa aton yung mga health facilities. Ang harmful Nabatian si Sir Marlo Vansenia sa ila sini monitoring sang kaso sa mga influenza-like illnesses kag subong man waterborne diseases. Sa ilo kita sa panugyan sa aton siniyang sanitation division sang City Health Office sa mga pumuluyo sa kada barangay. Kay ti kung tanawon naton kung kampanya batok sa pamalatian, bisan nga may mga cleaners kita, may mga manugtinlo kita, may City Health Office kita nga nagalibot kisa, may mga barangay tanod kita, tupan members, kay kung ano pa dira nga grupo no nga naga panglimpyo. Hindi na pwede nga tanawon ta lang sila da kag sila pa silhigon ta sang aton nga mga ugsaran. Labin pa ko na aton barangay officials hindi man datama ka agresibo kag aktibo. So dapat pangunahan gini sang aton mga barangay officials kay ang barometer ang ginabasihan man sa pumuluyo kung kita nila lang agasako aton nga barangay officials sa pag-remind si kagawad si kapitan masiling sa limpyo tanay sa dason nga mo ni sa zona amo sini lihog tada kana buligay kita dagyaw kita bayanihan kita para malimpyuhan ta ang ini nga mga areas pero tikon daw ginapabulag-bulagan man karon kulang bala sa tulod sa push sa pag-remind, siyempre duty na sa aton mga barangay officials. Ang mga tao, bisan ano mo na ka-remind, may tendency ginang malipat kag magpatamad-tamad kag magpaluya-luya manda. Pero kung may somebody sa barangay, especially kung barangay officials, person in authority, nga magsiling, builugan ta ang ini nga clean up drive. May every 4 p.m., every kung ano da nga mga tinion nga pwede kita makatipon ka makatingob nga makapanglimpyo himuon naton. Pero na dara naton makita ng unity sa bahin sa mga barangay officials kay ano man ang imo nga estado sa kabuhi, ano man ang kolor nimo sa politika, isa lang ang imo kontra kundengge istoryan, lamok. Kayang lamok wala na pili sang kalagton niya kung kay sino ka nga partido amo na yang kamatuoran. Ipabati ta ang pahayag sang City Health Office Sanitation Division sakay Ma'am Jennifer Christy Abinier. So, ang mga gina-encourage gid namon tani ang aton barangay officials, especially ang aton yung kapitan nga dapat miaragin siya nga sustainability in terms of the clean-up drive. Hindi lang only Sabado. For the Sabado, syempre, ang iba may mga obra ng Monday to Friday, but gina-encourage gid namon kada, especially kung hindi lang naman sa tag-ululan, ano ang lamok na damo, but also sa hot season nato ni Aragid. Kaya na sila time for hot shake and dasin sila makabuto. So ang aton himuon is dapat sustainability gid ang clean-up drive. Everyday gid dapat. So isa lang factor na inimam ko nga may decrease kita sa Yes, isa man sa factor sila. Siyempre kung kopirahan gid ang atong barangay officials, kung miara nga halin mismo sa ila, sila gid mismo ang nagapangamot, mas nami gid kay atong pumuluyo nagasunod man sila. So dapat kung nami ilang leader
dapat masunod man sang pumuluyo. Kay kung aton nga mga officials nga nagapabayaan lang, hindi gila magsunod atong pumuluyo. Kaya especially man kami, nagalibot man kami for the advocacies naton, gapatawag man kita sa mga BHW para man magbulig sa aton dito, palakta kung anong dapat ang himuon naton during rainy season naton. So ang mga in-encourage Nabatian si Ma'am Jennifer Christy Abiner sang Sanitation Division sang City Health Office. Muna ila panugyan sa mga barangay officials nato na. Lapit na lang eleksyon. Lapit na lang eleksyon sa barangay. Sa mga may tagipusoon bala nga gusto magpangalagad bilang barangay official, siguro kahiginan na ini no nga ipakita nyo da ang inyong kapisan to hindi lang dapat nga lapit na lang eleksyon dira ka mapisan-pisan. Pero isa ginayang kapisan sa obvious nga makitaan sang pumuluyo kung sincero ka sa imo sinipag-alagad si imo nga barangay. Hindi man na pwede nga no dira ka lang imo sa online. Dapat guwa-guwa ka man kag mag puro panghimanwa. Istoryahon mong mga pumuluyo, ti ano pa anong bululigan tadi, anong mga kausa tadi, hindi man aya butsilingon ka pangampanya kada yon. Kunahabla bulig sa imo isiga pareho, kapin pa kon kausa sa environment sa pagpaninlo sa aton palibot. Amo lang na iya nga akto. Pero tama ina iya ka mapuslanon, kag isa ina ka basihan nga makitaan sa imo ang sinseridad sa pagserbisyo sa imo pumuluyo. Sila na ang dugan ko. Kaya tilawin nyo, aton mga barangay officials, challenge sina, hindi na ihalin sa aton sa City Health Office na kasiling kay kisa ang City Health Office gusto na nilang ma-enhance ang partnership. Ang bulig sa aton nga mga frontliners, especially sa barangay, tama ginaya ka vital sa pagsuporta sang kausa sa pagpatigayon sang clean-up drive, mga environmental protection advocacy, mga munabla. Bisan sa pagprotection lang sa mga tanom nga ginatanom sa aton mga stakeholders sa mga tree planting activities dira sa inyong areas, munabla. Dapat padayunon naton ina no sa mga especially sa mga lugar nga sentro sang turismo damo nagalagaw, halimbawa Iloilo Sunset Boulevard, ang aton nga mga bike lane sa Diversion Road, Iloilo River Esplanade, ang likawan ang mga mga littering bla, pagpanglapta basura, pagpang vandal sa aton nga mga matakom nga mga pader, amo na dapat nga i-enhance. Ang laway. Hindi Pangayo ginabulig sa barangay aton nga City Health Office. Kag ang mga barangay tanod daton tupad members kag kun ano nga mga volunteer organization groups nga pwede naton ma-utilize sa mga campaigns kasubong sini ti dapat nga builugan naton no ang gani DepEd gani ka panawagan nga may dugang-dugangan ko ng mga security sa gate sa mga bulutuan ang imo nga supat. ti panginbulahan sa mga barangay nga tiing inisyatibo ara ang iban nga mga barangay subong kapadala tanod sa entrance ang mga bulutuan kay ti kinanglan sang checking mo kung isa lang nakapulis karon ng halimbawa may pulis gid man nga i-deploy da isa lang siya ang estudyante tama ka damo ti ang bag nila buksan mo na kung isa lang checker mo maglapit sa kalibo estudyante mo Bulay ka bulay. unang klase first period 7:30 ti laban-laban maubos mo na tanan ba si malas no ibihan ka kung mahinay ka Dire ka lang amo na nga nasa subong isagid ang health sa dapat nga mangin priority muna ka sa ulog kita sang disaster resilience month mudlak sa imo. paano ka mangin resilient if ang imo nga ikayong lawas makompormiso or hindi mo pagproteksyonan medyo mabudlay. Resiliency, it speaks about sang strength, sang imo nga kabakod nga ma-survive ang mga challenges, no? Muna ang kaundan kung nga may celebration kita sang National Disaster Resilience Month. Balay. Kay damo kita sa mga challenges nga ginatubang kag isa dira ining away kontra pamalatian, dengue, pagpatigayon sang clean-up drive. Dugan ko gapan. Amo na nga nagasuporta kita sa sini nga mga advokasya, especially diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ako sa imo. Oras sa Radyo Pilipinas Philippine Standard Time alas 8:57 na sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga programa
kabay pa nga may mga nakuha ka mga papuslanon nga mga impormasyon diri sa aton siniya nga pagpangalagan. Kita kita sa masunod naton nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa inyo nga pagupod kag pagpamati. Ako na gid lamang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.